Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay walang live ngayon. May live tayo ngayon pero wala tayong question and answer. Gawa ng may mga nagre-request sa ating kaligtasan kung paano ba. Kung sino ba talaga ang maliligtas. Purihin natin ang Panginoon ngayong gabi at ngayong gabi ay ipapaliwanag natin maigi kung sino ba talaga ang mga maliligtas. Kaya liliwanagin natin maigi yun sa Biblia. Para ang Biblia ang magsalita sa atin at ang lahat ay makakilala sa ating Panginoon. Yun naman talaga ang layunin ng Diyos na makakilala ang tao sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay sapagkat ayaw ng Diyos na may mapahamak sa impyerno. Ayaw ng Diyos na may mapahamak sa naglalagablab na apoy, kaya gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Tayo muna po yung manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong gabi ay samahan mo kami sa aming pag-share ng iyong mga salita dito po sa aming mga channel sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa Reels. Andun kami upang ipaliwanag ang kaligtasan sa lahat ng tao. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo at pag-ingat sa amin. Samahan niyo ang iyong mga salita. Kayo po ang magsalita upang maliwanagan ang bawat diya sa amin. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga Israelita ay pinili ng Diyos para maging kanya at para iligtas ito. Kaya maliwanag na ang mga Israelita ay pinili ito ng Diyos. Ito yung mababasahin natin kung saan ba mababasa yun. Na pinili ng Diyos ang mga Israelita, kaya mapalad ang mga Israelita. Isaiah chapter 41, verse 8 to 9. Tingnan mo. At babasahin ko, tutuloy-tuloy ka na rin sa 10, 11. Tingnan mo. Ngunit ikaw, Israel, ay aking lingkod at lahi ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw ang aking bayang hinirang. Hinirang ng Diyos, ibinukod ng Diyos ito, mga Israelita. Ikaw ay kinuha ko sa dulo ng daigdig at pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Ikaw ay hinirang ko, hindi itatakwil. Kaya yung 12 tribes na mga lipi ng ating mga ninuno sa mga Israelita, yun po ay ligtas po talaga sila. Dahil sila ay pinili ng Diyos Pero hindi po kasama ang mga hintil. Pinag-uusapan natin ngayon dito naman sa mga hintil kasi nung mamatay si Kristo sa cross, ay binigyan ng pagkakataon ng mga hintil para maligtas. Na maliwanag po ang mga Israelita, pinili ng Diyos para maging kanya, maging bayan niya, upang ito ay iligtas. Kaya wala tayong question doon. Dahil yun ay pinili. Pag sinabing pinili, hinira o siniperate ng Diyos. Kaya wala po tayong question doon. Ang mga hintil ay maliligtas siya sa pananampalataya. Kaya may mga kondisyones ang Diyos. Nung mamatay si Kristo sa krus, nagkaroon dito ng malaking kondisyon. Na ang kondisyon doon ay sumampalataya ang tao, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga sinisigaw ng maraming mga preacher. Sinisigaw niya na sumampalataya ka lang, maliligtas ka na. Tama po yun, maganda naman po yun, pero kulang po. Kaya gusto kong liwanagin ngayong gabi sa mga nagtatanong sa atin na, Pastor, sabi niya, pwede po ba na i-share mo ng maliwanag ang kaligtasan
ng mga marami sa amin sa mga hintil. Kasi medyo po kami nalalabuan dahil ang mga preacher, mapasimbahan, dyan sa mga kalye, mapa sa simenteryo, mapa sa patay, ang lagi pong binabanggit ng mga preacher ay sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Yan po. Yun po ay maganda pero kulang po, hindi po kayo maliligtas. Tinutukoy ko po, kung talagang sumasampalataya ka, sabi ng preacher, kung sumampalataya ka, maliligtas ka. Pero kulang po yun. Ano ba ang paraan para ang tao talaga ay sumampalataya at maligtas? Tingnan niyo po, dito sa Biblia, binabanggit po dito kung ang mga hintil, paano maliligtas. Kasi ang Israelita, sabi ko kanina, ito'y pinili ng Diyos, isineperate para sa Kanya. Kaya wala tayong question doon. Sila ay ligtas, maliligtas sila. Pero dito po, sa Juan 3:36, nung mamatay si Kristo, nagkaroon po dito ng iba yung kondisyones sa tao. Nagkaroon dito ng iba yung kondisyones. Ano ba ang ibig sabihin ng ibayo? Yung pambihira o yung tinatawag na pambihirang kondisyon sa tao. Na ito ang paraan para kondisyon ng Diyos na sa tao na dito makikita natin sa Juan chapter 3 verse 36. Yung kondisyones sa mga hintil para ang mga hintil ay maligtas din kasi ayaw ng Diyos na ang lahat ay mapahamak. Tingnan niyo po, dito sa Juan 3:36, binabanggit dito yung kondisyon ng tao sa Diyos. Kondisyon ng Diyos sa tao. Juan 3:36, sabi niya po dito, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yan. Dito po kasi ay appointment ito eh. Ganito ang pagkasabi. Ang nananalig sa anak ng Diyos na si Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. Yan. Ito yung ibig sabihin sumasampalatayang mga tao kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesucristo, hindi magkakaroon ng buhay. Yan, maliwanag. Kung hindi ka pala susunod at hindi ka sasampalataya kay Jesucristo, ay wala kang buhay na walang hanggan. Yan ang maliwanag dito. Sabi niya po dito sa ulian, kundi mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Pag hindi ka sumampalataya, ang puot pala ng Diyos ay mananatili sa iyo at ikaw ay talaga siguradong mahulog sa impyerno. Yun ang ayaw ng Diyos, na ang tao ay mahulog sa impyerno kasi dineclare ng Diyos na ayaw ng Diyos na kahit sino pa mang tao ay mapahamak. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ang tao ay matubos sa kasalanan, magkaroon ng tinatawag na assurance of way na tinatawag. Yung katiyakan ng daan papunta sa langit. Kaya dito natin pinapaliwanag na liniwanag nitong Juan 3:36, ang sumasampalataya ay may buhay. Sana maliwanag sa atin. Pag sumasampalataya ka, ibig sabihin, pag sumasampalataya ka, hindi po nagtatapos doon yung salitang, sumampalataya ka lang, may buhay ka, sinabi ng Juan 3:36. Hindi po. Pag sinabing sumasampalataya ka, tinalakay ko nung nakaraan, yung sampa at sa kataya. Pag sumasampalataya ka sa Diyos, daan niya papunta sa langit. Pag sumasampalataya ka sa Diyos, kailangan mong yung 4 na P. Kailangan mo yung 4 na P para ikaw ay maligtas. Yung 4 na P, kailangan yan yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Halimbawa kasi kung bigyan ka, sumasampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay,
at ikaw ay sasampalataya, magsisisi, ikaw ngayon ay magsisisi. Kasi kung sasampalataya ka talaga, sumasampalataya ka, magsisisi ka. Kasi po, marami ngayon tinatawag na sabi, ako ay Kristiyano. Pero hindi naman ito napapatunayan sa kanyang buhay. Hindi po napapatunayan. Iyon po ay mababaw na pagiging Kristiyano. Hindi ka po maaaring makapanig sa langit kung hindi naman binabago ng Diyos ang iyong buhay. Kasi kailanman ay hindi natin maaaring maloko ang Diyos eh. Hindi natin maluloko ang Diyos eh. Kaya ang sumasampalataya, kailangan niyang magsisi. Pagsisihan niya at talikuran ang kasalanan. Yung kasi ang tao ay nahiwalay sa ang Diyos dahil sa kasalanan. Naghiwalay yan. Ang Diyos at ang tao, naghiwalay sila dahil sa kasalanan. Kaya unang gagawin ng tao para makalapit sa Diyos kung sumasampalataya ka, ay kailangan mong pagsisihan at talikdan ang iyong kasalanan. Yung dalawang ito ay hindi yan pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Hindi po yan maaaring maghiwalay sa isang sumasampalataya. Kung talagang sumasampalataya ka sa Diyos, ay pagsisihan mo at talikdan ang iyong kasalanan. Alam niyo po, mayroon nga dito sa amin, yung aking pamangkin na si Arvin dati, ay sabi niya, nung naliwanagan siya sa mga Bible study namin, sabi niya doon sa kaibigan niya, ako ay tumalikod na kasi ako dyan. Kaya hindi ko na ginagawa yan. Pinagsisihan ko na yan at tinalikuran. Iyon ang tama. Kaya kung sumasampalataya ka, nagsisi ka dapat at tumalikod sa kasalanan. Kasi yung mga taong nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan, kinalulugdan nito ng Diyos sapagkat yung kanyang buhay ay nababago. Yun po yun eh. Kasi makikita mo naman na tumalikod na nga, hindi mo na ginagawa yung dati. Kaya tinalikuran mo na nga yan. And then,